So, alam naman po natin no, na itong si Bato de la Rosa, malaki po yung chance ang maaresto po ng ICC. So, ngayon, nung tinakot nga po itong si Bato ni Ombudsman Rimulya na nandiyan na raw po yung arrest warrant niya. So, anong nangyari dito? Nag-file po ng petition to review no, itong si Bato de la Rosa sa Supreme Court para mapigilan, para makagawa ng paraan na mapigilan yung pag-aresto sa kanya. Okay. So, ayun ang pinakahuling update. Pero, ang nangyari, pumasok po ngayon yung OSG, yung Office of the Solicitor General. So, sino ba yung Solicitor General? Wala lang. Siya lang naman po yung abogado ng administrasyon na to. Yun lang. wala lang siya. Wala lang. Abogado lang naman siya ng administrasyon na to. So, bigla siya pumasok. So, ngayon, isa po sa mga gagawin nga po ng OSG ngayon, dito po sa petisyon ni Bato de la Rosa, is pigilan na mangyari po itong pagharang na arestuin nga si Bato ng Interpol. Oh. So, malinaw ba? Wala naman na itong kausap eh. Wala naman nako-comment. May nanonood naman, mag-comment kayo para may kausap ako dito. So, ngayon, mga kababayan, no, ito yung balita ngayon from Billionaire News Channel. Pinayagan na ng Korte Suprema ang pagbabalik ng OSG bilang counsel ng gobyerno sa mga kasong isinampa ng Duterte Camp. So nagsampa rin pala ng kaso ang Duterte Camp sa administrasyon po na to dahil nga po inaresto si Digong. Okay. So para mas malinaw, panoorin na lang po natin itong balita from Billionaire News Channel. Ninibago ako sa viewer, ganito yung yung viewer nung nagsisimula ako eh. Yan, shoutout po sa 13,000 na nanonood. Yan. Game. Kung ayaw mag-play, play muna. Korte Suprema ang Yun. Maganda pala dito, hindi automatic. Okay pala yung streamer dito, hindi automatic. Ito, panoorin nyo ito pinayagan na ng Korte Suprema ang pagbabalik ng OSG bilang counsel ng gobyerno sa mga kasong isinampa ng Duterte Camp. Ang detalye sa agenda report ni Liza Bonzo. Tinanggap na ng Korte Suprema ang isinumiting manifestation with entry of appearance ng Office of the Solicitor General. Sa bisa nito, tatayo ang OSG bilang legal counsel ng mga opisyal ng pamahalaan sa kasong inihahain sa kanila ng kampo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte at Senador Bato de la Rosa. Una nang nagbigay ng pahayag ang legal counsel ni de la Rosa, giit ni Attorney Israelito Torion. Sa pagpasok ulit ng OSG sa kaso, tila nagkaroon daw ng unexplained shift ang OSG sa naunang desisyon nito na walang legal na basihan o obligasyon ang Philippine government para makipag-coordinate sa ICC. Yan. Kalokohan po yan ni Minardo Guevara. So, naalala niyo ba ito si Minardo Guevara? So, siya po yung dating OSG ni PBBM. Hindi ko nga alam kung ba't in-appoint ito eh. At bakit din tinanggap ni Minardo Guevara yung trabaho na yan eh. So, ito po yung nagkaroon ng conflict. Buti na nga lang mga kababayan, pumayag po yung Supreme Court, no? Na dapat naman talaga. So, ang ginawa kasi ni Minardo Guevara dati, nung siya po yung Solicitor General, bigla po siyang umalis. No, ang sabi ni Minardo Guevara, ayaw ma-involve ng Office of the Solicitor General, excuse me, diyan po sa kaso na yan. So, kaya nga po nag-resign itong si Minardo Guevara dahil po doon sa issue po na yon. So, tingnan mo nga kung ganong kalokohan itong ginawa ni Minardo Guevara. Na lahat sila magkakasama silang lahat, no? DILG, PNP, CIDG, di ba? Sino pa ba? DND, lahat sila magkakasama. Tapos, bukod tang itong OSG na umalis. So, ayun po yung isa po sa pagkakamali po ng PBBM admin. Well, tanggapin talaga natin, no? Hindi wala pong perpektong gobyerno, mga kababayan. At isa po ito sa pagkakamali po ni PBBM na in-appoint niya ito si Minardo Guevara. Abogado ng gobyerno, abogado ng administrasyon, pero ayaw maging abogado. No, ayaw mag-lawyering.
nung si Duterte na po yung involved. Kasi nga po, no, itong si Bernardo Guevara, appointee po ni Digong yan eh. DOJ ata siya. Ang pagkakaalam ko, naging DOJ ata ni Digong yan. No? Okay. Tandaang sa ilalim ni dating Solicitor General Bernardo Guevara, nag-recuse ang OSG mula sa petisyong inihain ng mga anak ni dating Pangulo Duterte na humihiling na pabalikin ito sa Pilipinas. Paliwanag nito noon, maaaring hindi nito marepresenta ang mga kawani ng gobyerno na respondent sa kaso dahil sa naunang desisyon nito na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Bilang aksyon ng kampo ni De La Rosa, nagsumite raw ito ng reply noong December 3 sa Korte Suprema para sagutin ang naging aksyong ito ng OSG. Ilan sa nakapuloob dito ang kanilang sagot sa naging posisyon ng OSG na tila hilaw raw. Pinaalalahanan din ito na sa kasalukuyan walang nasusulat na batas o treaty ang Pilipinas sa Netherlands para legal na makipag-coordinate ito sa ICC. Bagaman walang pinatungkulan si Torion sa pagsasaad nito, maaalalang pumutok dati ang balita ni Ombudsman Boying Rimulya na may warrant of arrest na umano ang kliyente nitong si De La Rosa mula sa ICC. At ayon sa DOJ, kung sakali, pwede itong i-execute via extradition o pag-surrender. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. O yan ha. So ngayon, malinaw mga kababayan, no? Nasa pagpasok po ng OSG dito po sa kinasong po nga po ng Duterte Camp sa PBBM admin. Especially nga po itong si Bato de la Rosa. So malinaw dito, no, na talagang tutuluyan na po si Bato. Ano po ibig sabihin nun? Di ba? Okay. Thank you, no. Thank you kay unang comment natin si Ma'am Julie. yan. So, ganun po yung nangyari dito. So, tandaan natin mga kababayan, no, na hindi po gagalaw yung OSG na yan kung wala po itong basbas na presidente. At ano bang ginawa ng OSG ngayon? Wala lang. Di ba? Pinigilan lang naman yung petisyon ni Bato. So ngayon, malaki po yung chance na pag dumating na po yung arrest warrant ni Bato, uhulihin na po siya. Malamang ganun rin, malaki po yung chance na ganun na yung nangyari. Kasi inutusan na nga po ng presidente yung OSG na katawanin mo na yung gobyernong ito. Pati yung petisyon ni Bato, sagutin mo na rin. Kasi mga kababayan, kung wala naman talagang planong hulihin si Bato, kaya parang ang tripla ng gobyernong ito wala lang. Di ba? Parang takutin mo lang. Hindi na po nila papagalawin tong OSG. Oo. Takero dapat magpatawaran na lang. O pwede rin yun, no? Okay rin. Tama to. Mas maganda to magpatawaran na lang. O. Sabihin ng mga Duterte yan sa mga namatay ng Tokhang. Pwede rin po yun. O, di ba? So, ngayon mga babayan, no? So, kung mangyayari ngayon dito, pag dumating na nga po yung arrest warrant, mangyayari, huli na nga po si Bato. O, di ba? So, good luck. Ganun lang yun. Good luck sa iyo, Bato. O. So, next. Okay, wait lang ha. May next pa ba dito? Wala na pala next. Ganda na background music ko, no? Parang rock and roll, no? So, yun mga kababayan, no? Kasi ito, edit pa to. So, kayo po mga kababayan, dyan po sa Team Replay, no? Ano masabi nyo nga po dito sa pagpasok ulit ng OSG? Diyan po sa kaso nga po na sinampan ng mga Duterte diyan po sa Supreme Court. So kayo ba naniniwala ba kayo na na posibleng maaresto na nga si Bato sa pamamagitan nga po nito? At ano rin po masasabi nyo nga po dito sa pagtraidor nga po ni Bernardo Guevara na nung siya po yung OSG dati. Di ba? So, yan, no? So, napaka-interesting po ng ng pangyayari po na yan, tutuusin.